Etong si BBM na to, no? Nakakagigil yung parte ng speech niya noong SONA. Ito, pakinggan nyo mga Kanoypi. Bigyan natin to ng reaction mamaya. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars. Ang galing talaga nitong si BBM pagdating sa panghihimas ng publiko, no? Siguro political science ang inaral nito, hindi kaya mga Kanoypi? Ang galing-galing sa pamumulitika no? Basically, ang pinupunto nitong BBM na to, no? Na yan nga, ang mga Pilipino daw likas na mababait, no? Warm tayo, welcoming, at hindi nga daw tayo racist. At yan nga, hindi daw tayo greedy, no? Sa Tagalog, yung parang hindi tayo sugapa. Totoo naman lahat ng yan. Yan talaga ang characteristics ng isang Pinoy. At talagang agree ako dyan, pinagmamalaki ko pa nga, kahit sa mga kaibigan ko mga foreigners, na ang mga Pilipino, ganyan talaga, lahat ng sinabi ni BBM na yan, doon sa SONA. Pero, mga Kanoypi, tinutukoy niyang BBM na yan, ang constituents niya. At ang constituents ng bangag na administrasyon to, tayo lahat, ng taong bayan. Kaya talagang pupurihin niya tayo. Ang SONA ba tungkol sa pagpuri sa taong bayan? O ang SONA ba dapat pinag-usapan dyan kung ano ang mga naging achievements ng isang Pangulo, no? At kung ano ang mga susunod niya mga plano pa o hakbang para mapaunlad ang ekonomiya ng bansa natin. Hindi kailangan na himas-himasin o bula-bulahin ang taong bayan ng sambayan ng Pilipino, BBM. Dahil kami, alam na namin yan. Hindi kami dito bata, hindi kami dito grade 1 o kinder. Nahihimas-himasin mo, gaganyanin mo ng ulo, mga anak, ang babait nyo, ganyan. BBM, ito nga, bibigyan kita ng isang example Kahapon lang may nakadate ako, Koreana na above, Ito mga Kanoypi, real talk naman to. Hindi ko sa kanya sinabing Pilipino tayo dahil alam ko na mangyayari sa dinami-dami ng mga nakadate kong nadismaya, no? Nung nakikita nila na akala nila taga-western country ako, base sa physical appearance ko, no? Etong pagkakataong to kahapon, hindi ko sinabi na Pilipino ko. Para nga kahit papano, hindi bumaba ang tingin nung above sa atin, di ba? At na-eksperimentohan ko na nga yan, nakwento ko na dun sa nakaraang vlog ko na talagang positive ang tingin pagka hindi nila nalalamang Pilipino. At ganyan din naman ang sinasabi na mga OFWs din natin mga kaibigan at mga followers dyan, no? Ganyan talaga hindi natin pwedeng maitanggi kasi nakakaya na talaga ang estado ng bansa natin ngayon. Ang mga leaders natin talaga, hindi sila responsable. Mga tulonggis talaga sila. Mga buhaya, no? Mga tulisan, yan ang masasabi ko. So ano yung pagmamalaki natin? Damay-damay na to. Kung ang tingin dyan sa mga gumagawa ng katulonggisan, mga pagnanakaw din sa flood control, no? Ang tingin na rin sa lahat ng Pilipino, mga magnanakaw at mga tulisan. Kaya napakasakit lang talaga ang mararanasan natin. Kapag nalaman ng mga foreigner na tayo Pinoy, iiwasan nila tayo. Parang kulang na lang sasabihin nga nila, I don't want to associate myself with you. Parang ganun ang mararamdaman yung atmosphere pagka nalaman ng mga banyaga sa paligid nyo na Pilipino kayo. Kung ikaw lang talaga BBM seryoso, no, na gusto mong mapaganda ang ekonomiya ng bansa natin, hindi mo bubula-bulahin, hindi mo dadaanin sa mga ganyang matatamis na mga salita at talumpati ang sambayan ng Pilipino. Hindi na namin kailangan marinig yan. Makikita na namin yung sandamakmak na ganyang speeches, libo-libo. Sa internet pa lang, sa YouTube pa lang, kung gusto nyo makarinig ng mga ganyan, mga Kanoypi, ang dami natin pwedeng i-look up, no? Iba't ibang politiko, pare-parehas ng ganyan, matatamis ang kanilang mga salita, no? Bago mag-eleksyon, sa kampanya, at sa mga ganyan mga pasona-sona, ang gagaling, ang tatamis magsalita, pero performance-wise, kulelat naman, tulonggis naman, di ba? So yan, mga Kanoypi, talagang nakakatawa lang talaga na itong si BBM nga, no? Ang lakas na loob, hindi ko alam kung saan kumukuha ng lakas na loob itong si BBM na ito para ganyan na mabola-bola tayo, di ba?
Siguro mga followers lang niya, mga loyalista, ang mga talagang mauuto niya, no? Dinadaan-daan nila sa mga malas suspense, no? Theatrical na music, background music, dun sa vlog niya mga pinupost. Para yung emosyon, para tumindig yung balahibo ng mga followers niya, mga ututo. Ayan. Di ba? Ang gaganda ng mga anggulo ng camera, di ba? Pero sila-sila lang naman ang nagpapalakpakan, yung mga buhaya, mga congressman. Buti sana kung katulad nung kay VP Sara dun sa London, di ba? Natural talaga. Organic talagang mga tao, mga matitinong tao ang pumila sa initan ng araw at hinintay si VP Sara na makapagtalumpati. Eh yung nandyan sa mga vlog nitong si BBM, ayan, nandun lang sa loob ng kongreso, mga congressman na buhaya. Yun yung mga fans niya doon. Eh, pare-parehas yung mga buhaya na yun. Ano ba pinagkaiba ng mga nagsa-standing ovation dyan, di ba? Palibasa kasi, mga kanoypi, baka tanggalan ng budget yung mga yun pag hindi sila nag-standing ovation. Pag naispatan sa camera siguro na hindi sila pumapalakpak, no, hindi sila tumayo, patay, kaltas ang budget niyan. Eh, siyempre, sip-sip muna. Sip-sip muna sila kay BBM, no? Kaya yan, walang mangyayari sa bansa natin kung panay ganyan ang mga politiko. Karamihan, mga ganyan mga buhaya, takot sa nasa kapangyarihan, no? Sandal dito, sandal doon, kung sinong malakas, kung sinong nakaupo, balimbing, no? Eh, wala. Sana lang talaga makahabol pa itong si BBM sa remaining term niya. Pero sa tingin ko malabo na eh. Sa dinami-dami ng mga kapalpakan na nangyayari ngayon, no? Mula pa noong 2022. Mukhang malabo-labo na sa 2 taon, ha? Tapos racket pa daw. Paano yung ikukumpleto yung racket na yan tapos sasabay pa yung malalaking infrastructure projects na nakapending ngayon? Kahit hindi magaling sa politika o matematika, talagang malalaman na tinutulunggis na lang tayo eh. So yan, hanggang dito muna tayo mga kanoypi. Basta lagi ko lang kayong papaalalahanan na lagi kayong maging makabayan nang sa ganun. Ang Pilipinas ay maging Singapore din one day. Hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noypi.